Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe po dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arratales. Ayan, pagpatuloy natin. Ayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na po si Senator Amy tungkol po dito sa ICC pa rin. Kasi reaction po rito kay Risa Hontiveros. Okay na tayo sa house, no? Pero sinakyan pa ni Risa Hontiveros. Yun pong ICC resolution niya, nag-create din siya. Kaya nasabi ni Senator Amy, nagulo ba talaga ang gusto ninyo? Si Senator Bato po hindi po naitago ang sama ng loob, no? Sama ng loob dito po kay Senator Risa Hontiveros, dahil alam na alam po ni Risa Hontiveros, alam na alam naman, sabi ni Senator Bato, hindi po pwedeng ikatwira ni Risa Hontiveros na walang personalan, trabaho lang. Ang kulit talaga niya. Hindi talaga tumitigil yan. Halos lahat naman yan. Pag hindi niya gusto, talagang banat siya ng banat kapag hindi niya kaalyado. Talagang hindi niya rin titigilan. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga reaction tungkol dyan. Yung marami naganap ngayong gabi, no? Hindi po natin masiksik kung ano na lang po. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ang pakiusap po ni Senator Amy, iwasan, ayan no, nakikiusap ako sa lahat na wag nang maghanap ng gulo. She said as si Defense Vice President Sara Duterte for making the same appeal. Okay. Ano po no, yung hinahamon po ninyo, sa totoo lang po, eto hindi ko alam kung ako lang po nakakaramdam nito, no? Sa araw-araw na ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives, tapos gusto mo pang idamay yung Senado, Risa Hontiveros, sa araw-araw na ginagawa ninyo, tuloy-tuloy po, no, mula po sa confidential fund. Tapos, ito lang po yung yung gusto kong iparating. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong uri na tayo ng mga Pilipino? Anong uri na tayo ng mga tao? No? Is this how we pay our leaders? Yung mga matitino nating pinuno, ganito ba natin gustong suklian yung kanilang matinong pamumuno sa bayan? No? Matapos po natin silang maglingkod. Alam niyo po, ang sukatan ko lang po ng matino yung pamumuno na naglingkod. Kung hindi po siya yumaman. Kung naglingkod siya ng 6 na taon bilang presidente at hindi niya po ikinayaman, katulad po na nangyari kay Pangulong Duterte, tapat pong naglingkod yan. No? Ang dami po nagawa. Ito po, wala po kayong buhat po na naging tao ko. Ayaw kasi nila ng maraming nagawa. Gusto nila yung walang ginagawa. Mula po kay Cory. Hindi pa ako tao nung kay Marcos eh. Mula po kay Cory hanggang dito kay Pinoy. Wala pong pangulo na nakagawa ng sangkatutak na proyekto katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wala pong pangulo na talagang nakaramdam tayo ng matinding pagbabago. Bilang ganti, pinasalubungan natin yan, pinabaunan po natin yan, no? Nung paalis po siya, pinabaunan po natin siya ng pinakamataas na rating. Mahal na mahal natin. Ganyan ba tayo magmahal? Tayong mga Pilipino. Ako alam ko, nararamdaman ko maraming Pilipino. Wala lang nananawagan na mag-rally para kay Duterte. Wala pa. Pero malay natin, may magsimula lang kahit ilan lang siguro, no? Masimulan lang. Pakita natin na mahal natin si Duterte. Hindi tayo papayag na matapos maglingkod ng 6 na taon lahat na lang ikakaso. Lahat na lang iimbitahin.
Yan po pinakamali, yung ICC niya. Ayun naman lang talaga eh. Kapag ikaw is gumagawa ka ng mabuti, no, nagtatrabaho ka ng maayos, hindi mawawala dyan yung mga tao na nagalit sa ginawa mo. Kasi hanggat gumagawa ka ng kabutihan yung tama, mas lalong dumadami ang umaaway sa'yo, mas lalong dumadami yung naiinis. Kaysa yung may ginagawa kang kagaguhan, sila yung nagkukonsentihan. No? Kita mo naman lahat ng gumagawa ng katinuan, yun ang ginigisa nila. Lalo na si Honti, dun bumaba na. No, pero yung mga dati, no, yung administrasyon na kaalyado niya, halos hindi niya naman mabanat-banatan ng ganyan. Halos okay lang sa kanya, I will consent to you. No problem. Parang Meron naman po palang batas tayo dito sa Pilipinas na crime against humanity. Meron po palang batas laban sa crime against humanity. Bakit hindi nyo sampahan dito? Alam niyo po, mahirap po kasi mag-organize ng rally, sa totoo lang. Hindi po ang rally po, akala nyo ba yung mananawagan, punta tayo sa ganun. Pucha, baka pagpunta natin dun, wala kayong permit. Mahirap po mag-organize ng rally. Pero madaling sumama pag may nanawagan. Nakakapanggigil na, no? May pahayag po rito si Senator Amy na lumabas po sa Philippine News Agency. Ang sabi po niya, so they really want trouble? Well, PRRD has said, bring it on. But the decision to cooperate or not is one of the executive, and my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view. Okay. Inuulit-ulit to, no? Ni Senator Amy na nagpahayag na si Pangulong Marcos na hindi natin papapasukin yung ICC. Talagang ang nakakagulo, Senator Amy, pasensya ka na. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi nyo po kaya yung pinsan ninyo. Kayong magkapatid. House of Representative, yung si Risa Ontiveros, nakikigulo lang, nakikisakay lang. Pero dun talaga, kailangan lagi siyang nakasakay eh. Para lagi siyang tumutunog yung tipong, huwag niyo akong kalimutan, nandito lang ako. Tinanong siya kanina, ano masasabi sa ano nang yan, mga congressman yan. Hindi niya pinatitigil, wala siyang tuloy-tuloy lang. Very clear yung sinabi ng ating Pangulo, sabi ni Senator Amy, na hindi dapat makialam ang ICC. Hindi kailangan ng tagalabas pa, mga banyaga pa magsabi sa ating pulis kung sino dapat huliin, arestuin, ikulong. Yan po, narinig po natin yan, sinabi ni Pangulong Marcos yan. Ito po talaga. Ang tanong ko nga po sa inyong magkapatid, no, Senator Amy at si PBBM, naawa po ako kay PBBM. Ito po, alam niyo po ba habang nagkakagulo po yung kung ano-anong ICC na naman? Real talk po. Ito tignan nyo Habang nagkakagulo tayo rito, ang Pangulo po nasa palasyo. Nagmi-meeting po sila ng kanyang mga gabinete. Alam nyo kung anong pinag-uusapan nila? Ito, ayan maintaining the Philippine economy's resiliency among global economic slowdown. May slowdown po ngayon, pambung pandaigdig. Nagmi-meeting po sila paano po mapapa-unlad yung Pilipinas. Mahal na Pangulo, kahit na ano pong pagsusumikap ninyo, mag-meeting kayo na mag-meeting, maggawa kayo ng mga proyekto para pa-unlarin ng Pilipinas. Ang kino-cover po ng media ngayon, yung nagaganap po sa House of Representatives, na pagpapapasok sa ICC. Ang kino-cover po ng media yung mga sinasabi ni Lebar Gutierrez, sinasabi nila Laila de Lima. O alam niyo na ngayon kung bakit napalaya si Laila de Lima. Yung hindi kayang gawin ni Puyat si Momeno. Ontiveros. Hindi kayang gawin ni Leni Robredo dahil pasyal-pasyal na lang. Hindi kayang gawin nila Drilon dahil wala na talaga, namamahinga na. Hindi kayang gawin ni Trillanes dahil kahit magsalita si Trillanes, wala na nakikinig. Si De Lima po pala, magiging attack dog talaga. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, di ba? Kahit ano ang ginagawa ni PBBM is hindi talaga napapansin. No? Dahil nga natatabunan ng issue. Dahil na-eepala ng mga epal moves. Tsaka kahit ano yung ginagawa ni PBBM, talagang pag yung mga nakadikit sa kanya is nagkakaroon ng hindi magandang issue, pati siya nadadamay. Kaya kawawa din si PBBM sa nangyayari. No? Sabit ang pangalan niya, dawit pa rin. No? Kaya hindi alam kung paano lalayas yung mga mala sa tabi niya.
Siyempre, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Yun yan, sinasabi, ganito, bakit hindi nyo mapatahimik yung mga yan? Dapat mahiya naman sila dahil kung kamag-anak mo si PBBM or ano, di ba? Siyempre, hindi lang naman sa akin nagagaling kundi sa ibang tao. Maraming tao ang nagko-komento ng hindi maganda kay Tams, di ba? Ngayon, siyempre, dapat iniisip din yung kalagayan ng pinsan niya, lalong-lalo na yung presidente yun. Di ba? Ngayon, kung sa tingin niya ay maganda ang ginagawa niya, edi good. Pero kung bad, naku na. Ayun, mga katunay, kayo ano masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.